matindi. Ha? Merong special announcement si VP Sara Duterte. At eto, alam mo, this is the best thing that happened on this situation. Okay? Panoorin natin to, ha. Ang ganda ko kasi nung sinabi niya dito eh. You're in one of the moments you're thinking of something to share? Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kippy, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganun. Basta meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have the relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood. Alam mo, ito ang isa sa pinakamagandang nabigkas ni VP Sara Duterte. Isang sabi ko nung hindi ko ito palalagpasin. Ang ganda ng sinabi niya dito. Dahil sa mga nangyayari, kahit anong kasamaan nangyari, confidential funds na binabato sa kanya, yung pagdala ni Pangulong Duterte sa dahig, it worked for good. Ibig sabihin, Romans 8:28, in all things God works for good for those who love Him and called according to His purpose. Ang ganda po nun. Ano ibig sabihin? Alam mo, sa buhay na ito, minsan yung mga pangit na sitwasyon, ginagamit ng Panginoon yan para sa ikabubuti mo. Akala kasi natin, sometimes kasi tayo mga human beings, we boast, apakayabang natin. Totoo to sa lahat ito, hindi lang ko kay VP Sara, sa lahat ng tao. We think we can control everything. We think we know everything. Kaya minsan pinapadaan tayo at hinahayaan at pinapahintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa pagsubok. Halimbawa na nga lang din po yung kay Job. Kilala nyo si Job? Si Job po yung nasa Bible na kung saan may instance po na nagpaalam ho si Satanas sa Diyos. Dahil sinasabi niya, ito, pinagpaalam mo lang ito dahil sa kaya yan faithful sa'yo kasi pinagpala mo lang. Hinayaan ng Panginoon na mawala yung kanyang mga possession, nagkaroon ng sakit yung pamilya niya, namatayan siya, tapos hanggang lahat nawala sa kanya. Pero after nun, it was just a trial kay Job. And na-realize ni Job na wala siya. Talagang nasa Panginoon lang lahat. At lahat yung mga nawala, bumalik 2 times sa kanya. Ganon din po nangyari dito kay VP Sara Duterte na kung saan, alam naman po kasi natin ito. This is a hidden, sabi na natin, secret ito, pero alam ng publiko, hindi pinag-uusapan. Ano ho yun? Na meron talagang alitan etong si VP Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Hindi magkasundo. In many reasons. Pero one of it is personal because of their family. Dahil nga naman hiniwalayan ni Pangulong Duterte yung nanay nito ni VP Sara Duterte. Kaya nagkaroon talaga ng kiskisan among them. Alam nyo, i-deny man nila yan, alam naman ng taong bayan yan.
Kaya nga noong nangyari yan, ng pinakamatindi noong 2022 na kung saan dapat tatakbo na, basta, maano yan Kaya umatras si Senator Bongo kasi ayaw niya ngang maipit doon sa gitna. Na kung saan si VP Sara Duterte ay kumampi kay Marcos. Dahil nga, basta sa mga dahilan na hindi talaga sila magkasundo. At totoo yan, marami na nagsabi niya na taga Davao na hindi talaga sila magkasundong mag-ama. Ang ganda ngayon, because sa mga nangyayaring ito, naging close yung buong pamilya nila. Yan po ang nangyari. Inelaborate po ni VP Sara Duterte. Naging close siya kay Kitty. Alam naman po natin si Kitty, iba ang nanay. Hindi yung nanay ni VP Sara Duterte. Tapos sila magkakapatid, naging close sa mag-isa, sa bawat isa. Di ba? Pati ang higit sa lahat, ito na mismo, nanggaling na sa bibig ni VP Sara Duterte. Nagkaroon na siya ng father and daughter relationship. Pantakin mo, for longest time, hindi nangyari yan. Kaya nga, nagpasalamat pa siya kay Marcos, di ba? Nagpasalamat siya kay Marcos dahil sa kalagitnaan ng ginawang katarantaduhan ni Marcos sa pamilya niya, naging mabuti ito para sa pamilya niya ni VP Sara Duterte. Nagkaroon sila ng reconciliation ng kanyang tatay, nakapag-usap sila. Kasi nga sinasabi niya dito, no choice sila kung hindi mag-usap about personal things. Kasi nga, hindi sila nakakapag-usap dahil bawal po pag-usapan yung case. So tuwing dumadalaw daw po si VP Sara Duterte, ang pinag-uusapan lang nila ay yung relationship nila. Dito nga sa unang bahagi, tinanong si Kitty ko anong pinag-usapan, tinanong si VP Sara Duterte, ang isa sa pinag-usapan nila ay yung boyfriend ni Kitty. Kaya yung mga nangangarap dyan, wala na kayo. May boyfriend na po. Actually, na-meet ko yung boyfriend nito Ewan ko kung siya pa rin Nung one time nag-dinner kami kasama si Pangulong Duterte, na-meet po namin yung boyfriend niya. Talaga si Pangulong Duterte. Kung alam nyo lang mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte doon, alam mo talagang kung ikaw yung lalaki, uurong ka Anyway, ayan nga po ang nangyari. Ito, ina-announce na po ni VP Sara Duterte na maganda na i-relationship nila ng kanyang ama. Alam mo, kaya sabi niya, the evil meant it for bad, but God meant it for good. Sino yung evil? Romualdez and Marcos. They meant bad for the Duterte, but God meant it for good for Dutertes. Bakit? Ngayon, magkaano na sila? Ganun na sila na mag-ama. Isipin mo sinusubukan mo sirain ang mga Duterte. Lahat ng lakas mo sinisira mo ang mga Duterte. At ang galing ng Panginoon, inayos yung relationship nila mag-ama. Mantakin mo yun, palakpakan natin, praise the Lord yun. Sorry po kung nagbumura ako, pero at this time, mapapahaleluya ako kasi ang galing po. Alam mo bakit ko, I can relate to this. Hindi naman siya nag-aano tayo, pero let me tell you a little story. A little story lang. Let me in our family, kasi ako tatay, nanay, tapos kaming magkapatid ni Utol, di ba, si Coach Oli. We were raised not as we love each other, okay? No question about it. Pero hindi kami yung intimate. Hindi kami yung nag-I love youhan sa isa't isa. Wala sa karakas namin yung, kasi nga puro kami all boy kami ni Utol di ba? At kami ni Utol, nag-aaway din kami niyan. Ako dati, tanda ko yun, naghabol lang kami sa manggahan yan. Itak sa kanya, tapos 2x2 sa akin. Ganun na nga, awayan namin ni Coach Oli noon, malupit. Pero pag may kaaway kami, may kaaway pala ako, tinutulungan niya ako. Nung high school ito pero pag kami naman ng kaaway, nagpapatayan kami. Hindi alam ng tatay ko yun. Ganon kami noon. Alam mo yun? At kami namang, dahil nga syempre, ang tatay ko galing sa probinsya, ang tatay ko, Ilocano siya.
nagsipag dito, nagtrabaho, talagang kumayod para maging abogado, napasok sa UP, talagang workaholic ang tatay ko, laging wala sa bahay. And eventually, alam natin na sa bata, hindi maganda yon. Lalaki kayong hindi close, di ba? Ganon nangyari. Kaya ako naging rebelde ako noon dahil nga naman walang time din ng tatay ko sa akin at saka sa pamilya, nagkaroon ng rebeldehan. Hindi ko siya biniblame. As a matter of fact, nung tumanda ko, doon ko na lang na-realize, kaya pala siya walang lagi sa bahay kasi nga kailangan niya magtrabaho. He has to work for us to have a better life. He has to work. And I understand. And I realized it when I was in college. Na-realize ko yun. Actually, high school pala. Na-realize ko yun. Kaya hindi ako noon, tumino na ako kasi nga, pinatawad ko na siya. Hindi naman sa pinatawad, wala naman siya kasalanan. Pero, parang sinasabi ko sa sarili ko, I understand now why. Okay? So, anong konteksto niyan? Hindi kami close. Okay? Pero thank God for Trillanes, for Saldico, for Torre, sino pa ba? Si Sam Bersosa. Kumpleto na ba? Oo, kumpleto na. At syempre, walang iba kung hindi ang Tricom. I really thank them. Because of my cases. And since my dad is a lawyer, siya nang naging personal lawyer ko. Dahil doon, mas lalo kami nag-usap, mas lalo kami naging close. Ganyan, same scenario. Kasi hindi naman kami close yung nag-I love you-ha na alam mo yung mag-ama na nag-ahanga. Pero dahil dito, lalo kami tuloy naging close. Kaya salamat talaga sa mga nagsampa ng kaso. Pero okay na ha, huwag nyo nang dagdagan. Gago kayo. Hindi, totoo po. Isa yan sa mga na-realize ko bago ko pa napanood to. Isa yan sa mga na-realize ko. Sabi, hindi mo na-realize, na-appreciate mo. Kasi you won't appreciate life pag hindi ka dumaan sa pagsubok. You won't appreciate, halimbawa na lang you won't appreciate your bulok na sasakyan kung, alam mo yon, kung hindi ka nahihirapan. Pero pag nakita mo nang nahihirapan ka na mag-compute, doon mo na lang marirealize na salamat kahit bulok yung sasakyan ko. Nagigets nyo? Minsan kasi na-take for granted natin. Akala natin, bakit ganito yung asawa ko? Maputak. Yung patulog ka na, awayin ka pa. Yung ganun ba? Kaya maraming ganyan yung mga asawa. Pero, kaya ngayon, ikaw, titingin ka sa iba. Buti pa siya, ang bait-bait niya. Buti pa siya, ganito. Kasi makakakita mo sa social media bakit itong babae na to parang ang saya-saya. Hindi mo alam, pokpok lang pala. Hindi, di ba? Saya-saya. Kung saan siya napupunta, kung saan siya nakakabakasyon, kung ano-anong ginagamit, yung pala, pokpok lang. Di ba? Hanggang sa, halimbawa lang, dumaan ka sa matinding pagsubok at doon mo marirealize na ma-appreciate mo ngayon yung asawa mo. Bakit? Yung pala ang tunay na nagmamahal sa'yo at hindi yung mga nasa labas na pineperahan ka. Diba? Gago! Yun ang maraming halimbawa yan, mga kababayan. Pero more than anything else, napakaganda ng announcement ni VP Sara Duterte dito na kung saan ito kasi ang epekto niyan. Mantakin mo. Ang isang utak ng Rodrigo Roa Duterte, kakaiba. Diba? Ibang-ibang utak ng Rodrigo Roa Duterte. Sorry to say, compare sa kanyang mga anak, even VP Sara Duterte, ibang level talaga si Rodrigo Roa Duterte. But now, since they became, they got closer to each other, they talk more, they fellowship more, diba? They had a relationship. For sure, si VP Sara Duterte would learn more about kung paano dumiskarte sa buhay, sa politika. Kasi whether you like it or not, iba talaga ang tatay pagdating sa pag-iisip sa buhay. Bakit? Nauna sila. They have bad experience
they made mistakes that you can learn from them. Sabi nga nila, it is, sabi 'di ba, parang learn from the mistakes, your mistake. Pero it's better to learn from the mistake of others. 'Di ba? Okay daw yung matuto ka sa mistake mo, pero mas maganda ang matuto ka doon sa mga naunang nagkamali. Kaya ang magulang may wisdom, ang mga lolo't lola may wisdom because nauna sila, dinaanan din nila ang lahat ng dinadaanan mo ngayon. Akala mo lang kasi unique yung sayo, hindi, dinaanan din nila yan. Tao sila, dumaan sila sa ganyan. Iba nga lang yung form, but the same problem, same emotion, same stress. Ang kinagandaan nito, since mag-uusap sila, nagkikwentuhan na sila ng kanyang tatay, sigurado ko there will be a lot of lesson na mabibigay ni Rodrigo Roa Duterte sa anak niya si BP Sara Duterte that she can use when she is the president na ng ating bansa. Kasi ako, 200% sure na BP Sara Duterte will be the next president of our country. Sa tindi ngayon, ng bati ko sa kanya, sa katindi ng paninira sa kanya, and yet, she is the highest among all the officials in our land. Imagine that. Hindi pa nangangampanya yan. Paano pag dumating yung kampanya? Diba? Paano? Hindi natin alam. Kaya nga, ang ganda nito, natutuwa ko. I am really amazed and overwhelmed sa nangyari na revelation ni BP Sara Duterte. Kasi, tandaan ninyo, more than anything else, ang success will come if you love and obey your parents. If you respect your parents. Why? The Bible says so. God says so. The only commandment that has a promise, ano po yun? Yung honor thy father and your mother. The only commandment. Hindi ko sinasabing mababa yung ibang commandment, ha? Pero, ibig sabihin, yan ang pinaka, ika nga. As a matter of fact, hindi nyo napapansin why Father and Son and the Holy Spirit? Kasi, sa Panginoon, napaka-importante ng family. Kaya nga, even sa relationship ng ating Panginoong Hesus sa kanyang church, ang definition is bride and groom. The importance in family, napaka-importante po yan sa mata ng Panginoon. Kasi the first thing that the devil, the evil destroys para masira ka is the family. As a matter of fact, hindi niya kailangan siraan ka. Ang kailangan lang niya ay siraan yung relationship mo sa family mo, sira ka na. And for me, yun ang experience ko. Naging tarantado ko nung elementary hanggang high school. Not because gusto ko maging tarantado, dahil magulo ang aking karanasan sa pamilya. Kasi talagang dumaan kami sa krisis noon. Ganun ka, ang kasimple ang demonyo bumanat. Pero pag ang pamilya ay masaya, pag ang pamilya ay intact, that is a blessing. Tama si BP Sara Duterte dito. I'm so blessed. Kaya salamat, Marcos, sa katarantaduhan mo. Palakpakan. Salamat, Romualdez, sa kawalangyaan mo. Dahil ang Duterte ay nabuo and they will be stronger now. Mantakin mo. Exciting to, mga kababayan. Exciting po ito. They will be more, hindi malam more, they will be stronger, di ba? Now, na they are united as family. Imagine mo, yung hindi sila united, strong sila eh. What if pa ngayon, na you would, you would get advice from Rodrigo Roa Duterte, you would get advice, kasi hindi mo pwedeng solohin ng ang karunungan eh. Ang karunungan, hindi yan sinosolo. Ang karunungan, nakukuha yan sa mga may wisdom na tao.
Matututo ka dyan. Marami kang matututunan dyan. Lalo na sigurado to. Mantakin mo, never natalo sa eleksyon si Rodrigo Roa Duterte. Lahat. Landslide. Imagine niyo how it happened sa Pilipinas. Isipin nyo na lang mabuti na isang taga Mindanao, isang mayor lang, pinakaminahal na Pangulo ng Pilipinas. Paano nangyari yun? Mga kababayan. It's because this man is so great. Not just in action, but also in wisdom. Ang talino nitong maman to. Napakatalino ng mama nito. Kaya ang laking kontribusyon o tulong na magagawa nito kay VP Sara Duterte sa panahon na siya ay magiging Pangulo na. Diba? Palakpakan ulit tayo dyan. And the lawyers can discuss legal matters with so yun na yun. So yun po yung kanyang magandang balita na hatid kay Pangulong Duterte. Ako, sigurado ako, sa tingin ko lang naman po. And I pray, and I hope, and I really believe, pag nakuha na yung purpose, etong nakuha ni VP Sara Duterte na purpose ng pagkakulong, purpose ng pampupukol ng confidential fund, I think, hindi ko sinasabing tapos na, pero kung nakuha mo na yung purpose, maybe, one of these days, malay ninyo, mapalayain na si Pangulong Duterte. Palakpakan na yan. Let's pray. Kasi now, the whole world knows PRRD hindi guilty. Kasi kung, imaginein mo ito lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Simpleng-simple, logic says, crime against humanity ang ipinapataw kay Pangulong Duterte. Crime against humanity. Pero what the fuck? Bakit buong mundo nagdidiwang ng birthday niya if siya ay isang kriminal? You understand? Kita niyo yung logic na ginawa ng mga OFW natin? Kaya sabi ko sa inyo, dapat kayong palakpakan kayong mga OFW. Katulad nga nito, yung rally sa Taiwan. Di ba? Ang sarap siguro pumunta dyan sa Taiwan, no? Bago lang ito Hindi ko na i-play na tuloy-tuloy. Play lang natin ng tuloy-tuloy habang tayo nagsasalita. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ang laki ng impact na ginagawa ng mga kababayan nating OFW. Walang biro ho. Baka akala ninyo nagpapakapagod lang kayo. Hindi po, malaking pong impact ang ginagawa ninyong mga OFW sa buong mundo. Bakit to kanyo? Kasi yan yung binibintang Yan yung inaakusa kay Pangulong Duterte. Crime against humanity. Mantakin mo, hindi ho kriminal lang o hindi lang pumatay sa isang tao. Talagang against humanity. Systematic ang pagpatay. Kung crime against humanity, bakit nagdidiwang ang mga Pilipino sa birthday niya? Di ba kung ikaw ay kriminal? Simpleng logic yan Kung ikaw kriminal, kung ikaw talagang isinusuka ng mga Pilipino dahil mamamatay tao ka, magdidiwang ba ng ganyan? Nagigets nyo? Magdidiwang ba mga Pilipino ng ganyan kung mamamatay tao ka ng mga inosenteng tao? Magdidiwang ba? Hindi. Nagigets ninyo? Hindi magdidiwang ang tao kung kriminal siya. Kung siya ay may ginawang crimes against humanity. Hindi magdidiwang. At sigurado ko, nakikita yan ng buong mundo. Akala ko ba itong tao na ito mamamatay tao? Akala ko ba itong tao na ito? Hindi. Kaya nga pansinin niyo ang dami ng foreigner na nagsasalita na parang, how come this person is being accused o how come this person is jailed sa ICC at sinasabing he committed crimes against humanity and yet the Filipinos love him? Mapapatanong sila, mapapa-question sila ngayon. Bakit? Alam mo, simpleng answer lang To the foreigners out there, it's a simple answer. It's all about politics. This has nothing to do with crime against humanity. This is all about politics. Because the Duterte is a threat to their next candidate, which is Romualdez, the Speaker of the House.
could you just imagine the percentage of BP Sara Duterte is so high that even all the money of our government has been distributed to people. Romualdez is still down there. Still on the bottom of the survey. So, the only solution for them to win is to remove BP Sara Duterte and his father. Yun lang po kasimple yun. To the foreigners out there. That's simple politics. If he is a criminal, you wouldn't see an worldwide celebration of his birthday. Logic. Filipinos love him so much. As a matter of fact, because of that, the survey says, this is backed up with science, Marcos went down and VP Sara Duterte went up. Diba? Simple po yun. That is a simple logic, people of the earth. Diba po? So, hopefully, sana makapunta tayo dyan sa Taiwan, ha? At mabati yung ating mga kababayan. Anyway, maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo po itong video natin. At sa susunod uli, God bless everyone. Tandaan nyo lang lagi, hindi po natutulog ang Diyos. Yung iba lang nating kababayan ang natutulog. Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang